na naman ay magamit ang pondo sa tunay na programa at hindi po mapunta sa iilan lamang na imbis na makatulong sa amin ay dagdag pahirap pa at sana wag naman po nilang pagsamantalahan ang pera ng taong bayan. Utang na nga, nanakawin pa, lalo pong kumbaga doble po ang pahirap at pasakit na ibinibigay nito sa taong bayan, partikular po sa amin sa sektor ng transportasyon. Makakasama po natin via phone patch si Mr. Mar Valbuena, ang chairman po ng Manibela. Sir, magandang umaga. Live po tayo dito sa ating programang Pulso ng Bayan. Almar at Admar po, sir. Magandang umaga po, Sir Almar and Sir Admar. Okay. Sir, nakatakda kayong magsasagawa na naman po ulit ng strike ngayong darating na Agosto 10. Tama po ba, sir? Tama po. Ano po yung mga pangunahin nating hinaing sa gobyerno? Ano po yung mga gusto nating iparating po sa ating pamahalaan, sir? Yung hinaing natin, yung una, yung pag-handle nila dito sa krisis, sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na hinahayaan lamang na tumaas ito ng tumaas at hindi kinakastigo itong mga oil companies. Pangalawa, itong hirit po natin na per increase, sana po ay malip na yung suspension. Kung maalala po natin, noong Marso ay nagpatupad po sila ng per increase pero hindi pa pala na ipapatupad. Kumbaga aprubahan lang, hindi pa na ipapatupad, sinuspend na. Yun po yung mga pangunahin na hinihiling po natin. Sir, magkano po yung kasi sa mga nagdaang araw po, sinabi po ninyo na isa sa inyong mga pangunahing iparating sa ating pamahalaan yung taas na singil sa pasahe. Magkano po yung gusto po niyo or nais po niyo, sir, na taas pasahe po, sir? Opo, Sir Almar, dati kasi may yung sinasabi ko na inapprove nung Marso na piso, doon sa petition po namin ay nagdagdag din po kami ng another piso. So magiging 2 piso na dahil hindi pa naman na ipapatupad yung dating piso. Yun po yung hinihiling natin at sa kabila nito kahit papaano ay maitatawid na ang biyahe po dahil may dagdag kita na kahit papaano. Sir, nakakailang linggo or buwan pa lang po magmula noong binuksan yung Strait of Hormuz kasi yun yung parang pinaka-headlines or highlights po nung itong mga nagdaang buwan, sir, kasi nga nagtaasan yung presyo ng bilihin, bunga nga nitong nagtaas din yung presyo ng produktong petrolyo. Pero kumusta po yung transport sector ngayon, sir? Kasi parang medyo hindi na gaanong pinapansin ng ating pamahalaan yung sektor na po na to, sir, after nung nabuksan itong Strait of Hormuz. Opo, binaliwala po talaga tayo, no? Lalo na itong Department of Energy na kahit na tayo ay nananawagan ng strike o kahit tayo nananawagan ng protesta, hindi na po sila, manhid na po itong gobyerno, itong ahensya na ito. Dahil ang tinitignan na lamang nila yung kikitain dito sa mga oil companies at wala pong silbi itong Secretary ng Department of Energy na si Sharon Garin, na hindi po nila kayang tulungan ng taong bayan na mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Samantalang kung napapanood natin, hindi po tugma yung oil price hike at saka doon sa rollback sa tuwing ipatutupad nila ito. At ang sumasalo parati sa atin ang DOTR at ang LTFRB. Sir, bago lang nagbigay ng SONA ang ating Pangulo, kumusta naman po, ano po yung assessment nyo dito? Na bigyan po ba kayo ng, natawag po ba ng pansin yung sektor po, sir, doon sa kanyang huling SONA? Ang naalala lang natin yung pamimigay ng ayuda ang sinasabi. Alam naman natin na hindi forever ito at one time lang yung pamimigay ng ayuda. Nakukulangan tayo doon sa report ng ating Pangulo dahil nga ang inihiling talaga natin ay mapababa yung presyo ng mga produktong petrolyo at maamyendahan kung hindi man maibasura yung oil deregulation law. Sir, nakailang taas na po ng presyo yung ating mga produktong petrolyo, pero
para tila hindi na bibigyan ng pansin or hindi na tatawag ng ating pamahalaan itong mga malalaking oil companies na ito yung main factor ano kung bakit tayo ngayon kung bakit kayo ngayon mayroong mga hinaing po sir. Hindi po ba kayo nagtataka sir kung bakit hanggang ngayon hindi pa nako-call out itong mga oil big companies? Opo, at yan po yung napakagandang tanong, Sir Almar, dahil nga po nagsisilbi na lamang na abogado at tagapagsalita o spokesperson itong ating gobyerno. Imbis na pabor po sa taong bayan, pumapabor po sila dito sa mga negosyante po ng mga produktong petrolyo. Itong mga oil companies po na ito, mukhang sila na ang nagpapatakbo dito sa ating gobyerno at hindi na ang gobyerno ang nagpapatakbo sa taong bayan dito sa bansa natin. Kaya nakakalungkot na ganito po ang nangyayari. Parang ang gobyerno natin hawak sa leeg ng mga negosyante. Hindi natin makita na magpakita man lang sana ng pangil ang gobyerno dito sa mga nagsasamantala sa taong bayan at hindi yung taong bayan ang nakalimutan na dito sa usapin ng taas presyo po ng produktong petrolyo. Sir, kapag ka nagtuloy-tuloy po ito, kasi nga nabanggit ninyo na hindi kayo pinapansin ng ating pamahalaan, ano po yung aasahan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung ating mga commuters po, sir? Opo, kahit papaano nakikiusap ako sa mga kasama natin pero kaya lang talagang hindi na kinaya dahil marami na po talaga ang tumigil dahil po sa sobrang mahal ng petrolyo. At dahil wala namang ginagawa ang ating pamahalaan, partikular ang Department of Energy, para maibsan itong epekto ng oil price hike. Ginong Mar, si Admar po ito, magandang umaga. Nabubuksan Opo, ulit magandang yung umaga. posibilidad na magkaroon ulit ng fuel subsidy nga. Pero kung kayo yung pagpapipiliin, saan po sa tingin ninyo ang mas makatutulong na maibsan ang pinapasan ng mga tsoper po? Ayuda or itong fuel subsidy or pagtaas ng singil sa pamasahe? Alam niyo, Sir Admar, na kaya tayo humihiling ng per increase kasi itong mga nagdaang buwan, kung bakit per increase ang hinihiling ng lahat, hindi lang man po ang manibela. Kasi kahapon po, andun lahat po ng transport sector, halos lahat po ng transport sector ay nasa LTFRB kahapon na tinihiling po ang dagdag o na aumento sa pamasahe. Kasi po yung per increase direkta po na nahahawakan na natin ito. Kasi kapag po yung subsidy na per liter sa mga gasolinahan, marami pong nagiging problema o balakid doon sa pagkuha namin ng diskwento. Dahil pag offline yung apps na ginagamit ng mga gasolinahan dito para makita yung aming mga records, o kaya po may mga gasolinahan na talagang hindi nagbibigay ng discount at may mga gasolinahan po na 4 pesos lang ang ibinibigay na discount kung meron man. Ito pong mga problema na ito na nagpapabagal po doon sa aming biyahe at nakakadagdag po ng stress at problema sa aming pamamasada dahil nga po inaasahan namin na meron kaming makukuhang fuel subsidy pero wala naman po kaming nakukuha. Opo, kayo po ba ay laging nagtataka bakit sa mga produkto na nabibili sa palengke, mga tulad ng pagkain, pag meron pong paggalaw agad sa presyo ng mga produktong petrolyo, nagbabago agad ang presyohan? Kayo, ang dami pang mga pag-aaral na dapat gawin bago ma-implement kahit piso lang po yung dagdag na pamasahe na panukala, Ginoong Mar. Opo, Sir Admar, kasi nagtataka nga po tayo na pagka nagtaas po ng krudo, yung presyo ng sardinas at bigas, agad-agad magtataas ng walang hearing, nang hindi kinukonsulta ang DepEd, ang Department of Energy at ang DOF. Samantalang po kami kapag may dagdag pamasahe, kailangan pa ng napakaraming hearing, kailangan pa naming magprotesta, kailangan pa naming magtigil pasada at kailangan pa namin na sobrang hirap ang danasin dito sa biyahe namin bago kami makakuha ng pisong aumento. Opo, napag-uusapan po yung pera, ayuda at hiling ninyo na taas pamasahe. Ang budget po for next taon, sa susunod na taon po, Ginoong Mar, ay posibleng umabot ng 7.2
trilyon na pesos. Ano po yung panawagan ninyo sa gobyerno ukol dito dahil lagi na lang kayong laman ng mga pangako? Opo, sana naman ay magamit ang pondo sa tunay na programa at hindi po mapunta sa iilan lamang na imbis na makatulong sa amin ay dagdag pahirap pa at sana wag naman po nilang pagsamantalahan ang pera ng taong bayan. Utang na nga, nanakawin pa, lalo pong, kumbaga, doble po ang pahirap at pasakit na ibinibigay nito sa taong bayan, partikular po sa amin sa sektor ng transportasyon. Right. Sir Mar, siguro huling mensahe niyo po para po sa ating mga kababayan para po ngayong sa araw na itong Martes, sir. Alam natin na nabawasan po ng malaking porsyento ang masasakyan po, partikular po dito sa NCR. Kami po ay humihingi ng pangunawa na sana samahan niyo po kami dito sa panawagan na magkaroon po ng dagdag pasahe. Hindi po para kami ay yumaman dito, kundi para ho makapagpatuloy kami sa pamamasada at makapagpatuloy kami sa pagsiservisyo sa taong bayan at kahit papano may maiuwi din naman po kami sa aming pamilya. Right, maraming salamat po Sir Mar. Yun po mga Maraming partner salamat si Mr. Mar Valbuena, ang chairman po ng Manivela.